pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala eh. Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Hindi lamang yun. Kasi pinagsubmit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Sabi ng tao siguro, para lang tayong ginood time, hindi ba? Ayun nga ho. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama dyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng Executive Secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng Executive Department. Ngayon, kung ito'y gawa ng Executive Department, paano mo usigin? Paano mo imbestigahan? Ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng Executive Department. Kaya hindi siya magiging independent. Hindi na nangyayari sa investigasyon sa flood control project. Unang-una, ang inaabangan namin yung sa Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang, ano bang balita? Meron pa bang kasunod dyan? O tapos na rin ito? Wala akong balita dyan kasi pangkaraniwan yung chairman ay nagsasabi kung magpapahearing pa siya o hindi. Wala pa namang walang announcement. Wala pa announcement. Kasi kaya ako naman naitanong, dahil yung inaasahan naman sana, habang sana'y busy ang Senado sa deliberasyon ng budget, ang inaasahan natin sana yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na nagsabi na ila-livestream nila. Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niya manumpa, wala nang mapanood. Executive session na. Ayun nga mahirap eh. Bakit kasi kailangan mag-resort sila sa executive session samantalang ang mga tao, dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan, ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kaagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema sa ngayon, parang humihina ang, ewan ko kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI, parang humihina ang kanyang yung pagtitiwala ng tao, dahil nga madalas hindi naka-livestream executive session. Tapos isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pelitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama diyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng Executive Secretary,
at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Opo. Ngayon, lahat ito'y opisyales at kawani ng Executive Department. Ngayon, kung ito'y gawa ng Executive Department, paano mo uusigin, paano mo imbestigahan ang mismong mga kawani o kaya mga opisyalis ng Executive Department? Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga, nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng pagkakagawa ng executive order yata yan, nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. Opo. So, tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa Kamara halimbawa o kaya sa Senado? Kaya nga kung minsan, nagkaroon ng hindi pangkaraniwang, minsan nakapagdududa, bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee, pinatatawag ng ICI, pagkatapos babalik sa amin. Pagkatapos, yung DOJ pupunta sa amin, pupunta sa... Ano ba kung klaseng... Ano na ang independent commission ito? Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive at saka sa judiciary at saka sa legislature? Kasi pwede rin silang kumuha ng impormasyon sa Sandigan Bayan, maski sa ibang korte. Hindi nakako-independent to. So, sa karakter mismo, sa nature mismo ng pagkakagawa ng ICI, sa tingin ko ay hindi magiging independent. So, nagsimula sila sa estado na maaring hindi talaga makikita yung pagiging independent. Kaya, ngayon, lumilitaw, siguro dahil nahihirapan na rin yung mga miyembro nila kung paano nila ipakikita yung pagiging independent. At siguro, kagaya ng binabanggit mo, sila pa yung gumagasto, kaya may dala ng sarili ng mga gamit. At yun nga, kinakitaan pa ng pagre-resign ng mga inaasahan na makapagbibigay ng kahit konting objectiveness siguro, o kaya objectivity do sa gagawin nila. Nag-resign si Secretary Singson, na isa namang alam natin, dating DPW Secretary, panahon ni Pangulong Pinoy, nawala rin si Mayor Magalong, hindi ba? So ano na lang natitira, bukod sa wala namang ngipin talaga, kung hindi sila, magre-refer lang. Mukhang Ipapasa lang sa ombudsman. Mukhang ganun nga magiging kahihinatnan. So, ang inaasahan ng tao na maaaring mapagbasihan, mapapanaligan yung kanilang gawain, parang taliwas ang nangyari. At saka may nagrereklamo dyan, Sen, na yung ibang na i-recommenda nilang makasuhan sa ombudsman, hindi naman na ipatawag, hindi naman nakausap ng ICI, Sen. So, pang sabi nila, parang hindi naman yata tama na... Hindi lamang yun, kasi pinagsubmit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala eh. Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Ginamit nila yung short statement ni Gutesa. Si Gutesa binanggit ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez. Bakit ang nasama sa charge sheet, isa lang? Ba't nawala yung isa? So ito yung mga iniisip ng mga tao. Kung ginamit mo yung salaysay ni Gutesa na binanggit si Saldico at binanggit din yung... Di sana pareho mo sinama riyan. Hindi yung pautay-utay ang aksyon na ginagawa mo, referral mo na rito, inuna mo yung charge sheet nung isa. So nagdududa yung mga tao. At hindi natin sila masisisi kung bakit ganun
ang nagiging konklusyon. At ang sabi ngayon ni Ombudsman Remulla, baka daw po 1 o hanggang 2 buwan na lang at titigil na itong, ang sabi niya rito, tingin ko, exactly itong sabi niya, tingin ko mga 1 o 2 buwan na lang yung ICI at maaari nang i-turnover sa amin lahat ng kanilang trinatrabaho. So, para saan yung ICI in the first place? Mukhang wala na nga po. Hindi nga, ano ang naging bahagi niya? Oho. Ganon din pala. Yes. Bakit mo kinreate yan? Oo. Di ba? Oo. Kaya yung tao mananatiling siguro na naguguluhan. Aha. Nakukompuse siguro. Hindi yun ang naging objective. Ang inaasahan ng tao, magkakaroon ng linaw. Malalaman nila kung saan papunta. Magkakaroon sila ng pag-asa. Di ba? Eh, hindi kabaligtaran ang nangyari. Ang sabi naman ng ICI sa pamamagitan ni Attorney Brian Osaka, ang komisyon ay mananatili at magpapatuloy ng kanyang tungkulin hanggang makumpleto nito ang mandato o madissolve ng presidente. Ito daw po ang nakalagay sa executive order na bumuo sa ICI. Yan naman ang kanyang panig. Oo, pero yung objective ay sisyatin. Oho. Tutulong. Kaya nga Independent Commission on Infrastructure. Kung wala naman kayong naipakita at ang mga ipinagsakdal ninyo, sabi nga natin, ay mga maliliit na tao lang. Pero yung talagang nakikita natin na nagpasimuno dyan, maaring mga mastermind pa, hindi naman nyo talaga ginanap ang inaasahan ng ating mga mamamayan. Kaya mananatili sa kanilang isipan na wala rin. Parang ginawa nyo lamang yan para siguro mapanatili sa isip nila na may ginagawa kayo. Akala nyo siguro basta na lang makakalimutan ng tao. Katapos-tapusan, wala rin. Sabi ng tao siguro, para lang tayong good time, hindi ba? Ayun nga ho.